Panibagong pasabog sa Senado. Idiniin na ng dating opisyal ng DPWH na si Henry Alcantara, sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla at ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa flood control scandal. Isiniwalat ni Alcantara kung magkano ang kanilang kickback umano sa mga proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Halos mapaiyak na si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara matapos ang explosive testimony nito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. Sa kanyang sworn affidavit, pinatotohanan na ni Alcantara ang mga aligasyon sa payola system sa flood control at budget insertions. Taong 2024, may 300 million peso worth of insertions umano para kay dating Senador Bong Revilla. Ang usual na 25% na payola para sa mga proponent o mambabatas, ginawang 30% para sa kandidatura ni Revilla sa midterm polls. Ibig sabihin, 90 million ang napunta kay Revilla base sa mga numero ni Alcantara. Ang ikalawang senador na nadawit, si Senator Joel Villanueva. Ayon kay Alcantara, humihiling si Villanueva noong 2022 ng isang multipurpose building na proyekto na nagkakahalagang 1.5 billion. Kaya lang, 600 million lang ang napagbigyang pondo. Hindi raw humingi ng partikular na porsyento si Villanueva, pero napag-utusan daw si Alcantara na mag-allot ng 150 million para sa kanya. Kaya naman ang 600 million isiningit sa unprogrammed appropriations noong 2023. 25% dito o yung 150 million inilaan kay Villanueva. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakaalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Dinala raw niya ang 150 million sa isang rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa isang nagngangalang Peng na tao raw ni Villanueva. Ang sumunod ang kay Senator Jinggoy Estrada. Taong 2024, sa isang budget hearing, in less than 10 to 15 minutes, nautusan siya para gumawa ng listahan ng mga proyekto na nagkakahalagang 355 million pesos. Ang mga ito, as usual, may 25% na mapupunta sa mambabatas. Pero ang may pinakamahabang listahan, base sa affidavit ni Alcantara, ay kay ako Bicol Party List Representative at former Appropriations Committee Chair Zaldi Co. Noong August 20 o September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldi Co sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Higit kumulang isang buwan ng lumipas, nagpasa na si Alcantara ng listahan ng flood control projects kay Co. Mula 2022, 426 projects sa Bulacan na nasa 35 billion pesos ang iniugnay ni Alcantara kay Co. Kung 20 to 25% ang share sa proponent, ibig sabihin kung pagbabasehan ang testimonya ni Alcantara, nasa higit kumulang 8 billion ang nakuha ni Co. Ipinapasok daw ni Co ang projects sa national budget in 3 ways. Yan ay sa pamamagitan ng National Expenditure Program o yung proposed budget. Ikalawa, sa Bicameral Conference Committee. At pangatlo ay sa unprogrammed allocations o standby na mga pondo. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ni Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Minsan sa Shangri-La Hotel sa BGC ito dinadala ni Alcantara. Minsan din hinahatid ito mismo sa bahay ni Co sa Pasig City. Hindi rito natapos sa mga pasabog ni Alcantara. Dahil lumulobo na raw ang pondo sa Bulacan, napag-usapan nila ni Co na magbaba na rin ng pondo sa iba pang engineering districts. Halimbawa ang sa Tarlac 1st and 2nd Districts at Pampanga 3rd District Engineering Office. Pinatotohanan na rin ni Alcantara ang picture kung saan spotted siyang nakasuot ng blue shirt sa isang kwartong may limpak-limpak na pera. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa Bicam ni Kong Saldi.
519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang nasa likod ng mga ito, si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na siyang nakilala ni Alcantara noong 1997 sa Laguna. Habang tumataas ang posisyon ni Bernardo, promotion din niya ang kasunod. Si Bernardo rin ang dahilan kung bakit siya naitalaga sa Bulacan 1st District Engineering Office noong 2019. Silang dalawa ni Bernardo ang naghahati-hati ng mga pondo para may 25% share sa proponent at kalimitan 5 to 15% ang hinihingi umano ni Bernardo. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang malalaking pangalang nabanggit ni Alcantara na nag-a-apply na ngayon sa Witness Protection Program. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.